May mga sandaling sa isang iglap lang, guguho ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Para kay Althea, ang sandaling iyon ay dumating kasabay ng malamig na ambon ng Tagaytay. Nakatayo siya sa di kalayuan, sa likod ng isang halamang may malalapad na dahon at pinapanood ang isang eksenang unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Doon, sa isang open-air cafe na natatanaw ang lawa ng Taal, nakaupo ang isang lalaking kilalang-kilala niya. Ang tindig, ang gupit ng buhok, ang unipormeng pang-opisyal na nakasampay sa likod ng upuan. Si Ricardo, ang kanyang asawa, pero hindi ito ang dumurog sa kanya. Ang dumurog sa kanya ay ang babaeng kasama nito. Isang batang babae, marahil ay nasa early 20s lang, na may malaking tiyan na binabakat ng suot nitong bestida. Buntis, napanood ni Althea kung paanong maingat na inabutan ni Ricardo ng isang basong tubig ang babae. Napanood niya ang ngiti sa mga labi ng kanyang asawa. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiting hindi na para sa kanya. Hindi ito maaaring mangyari. Galing sila sa isang military conference. Isinama siya ni Ricardo para raw makapag-relax, para muling buuin ang kanilang pagsasamang matagal nang nilalamig. Isang business trip na may kasamang pangakong honeymoon. Iyon ang sinabi nito. Iyon ang pinaniwalaan niya. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga kamay. 10 taon. 10 taon silang kasal. 10 taon niyang tiniis ang mga mapanuring tingin ng mga biyenan sa tuwing may binyagan sa kanilang angkan. 10 taon siyang umiiyak sa tuwing darating ang kanyang buwan ng dalaw, isang paalala ng pagkabigo niyang maging isang ganap na babae sa mata ng lipunan. At sa 10 taong iyon, si Ricardo, ang kanyang sandalan. O iyon ang akala niya. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Bawat hakbang ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Hindi siya napansin ng dalawa. Masyado silang abala sa kanilang sariling mundo. Okay ka lang, Maya? Baka nilalamig ka? Narinig niyang tanong ni Ricardo. Ang boses nito ay puno ng pag-aalalang hindi niya kailanman narinig para sa kanya. Okay lang ako, sir. Sagot ng babae. Ang pangalan pala ay Maya. Huminto si Althea sa mismong likuran ng kanyang asawa. Ang pabango ni Ricardo, ang pabangong regalo niya noong anibersaryo nila, ay humalo sa malamig na hangin at bigla siyang nasuka. Ricardo. Isang salita lang. Ngunit sapat na iyon para magpatigil sa kanilang pag-uusap. Dahan-dahang lumingon si Ricardo. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Parang yelo. Walang pagsisisi, walang takot. Althea, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ka o rito? Napakagatlabi si Althea para pigilan ang panginginig ng kanyang boses. Asawa mo ako, Ricardo. Dapat ako ang nagtatanong niyan. Sino siya? Itinuro niya ang babaeng na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Tumayo si Ricardo sa kanyang taas at tindig para siyang isang higanteng pader na humaharang sa pagitan ni Althea at ng katotohanan. Umuwi ka na sa hotel room, Althea. Mag-usap tayo mamaya. Hindi, mariin niyang sabi. Dito tayo mag-uusap. Ngayon din. Sabihin mo sa akin, Ricardo, sino siya? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Ricardo. Isang buntong hiningang puno ng pagkainis na para bang si Althea pa ang nakaistorbo. Tumingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, nakita ni Althea ang isang estranghero. Hindi ito ang lalaking pinakasalan niya. Gusto mong malaman? Tanong nito. Ang boses ay unti-unting tumataas. Siya si Maya. At dinadala niya sa sinapupunan niya ang anak ko. Ang anak na hindi mo kayang ibigay. Bawat salita ay isang punyal. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero pinigilan niya ang pagpatak ng mga luha. Hindi.
Hindi siya iiyak sa harap nila. Paano mo nagawa sa akin to? Halos pabulong niyang tanong. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Isang tawang puno ng pangiinsulto. Huwag mo akong tanungin yan. Althea, tanungin mo ang sarili mo. Ginawa ko ang lahat. Nagtiis ako. Pero may hangganan ng lahat. Kailangan ko ng anak. Kailangan ko ng tagapagmana. Hinawakan nito ang kamay ni Maya at marahang tinulungang tumayo. Pagkatapos ay muli itong humarap kay Althea. Ang mga mata ay walang awa. Ang isang babaeng hindi kayang magkaanak ay walang karapatang ipagdamot ang kanyang asawa. Iyon na yon, ang hatol, ang huling salita. Naramdaman ni Althea na parang nawalan ng hangin ang buong Tagaytay. Hindi siya makahinga. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang ugong sa kanyang mga tainga. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod si Ricardo. Inaalalayan si Maya na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Naglakad sila palayo, papalabas ng kafe, at dahan-dahang nilamon ng makapal na hamog. Naiwan si Althea. Nakatayo. Mag-isa. Ang lamig ng hangin ay gumapang sa kanyang balat hanggang sa tumagos sa kanyang mga buto. Hindi ito ang lamig ng Tagaytay. Ito ang lamig ng katapusan. Ang biyahe pabalik mula Tagaytay ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Walang nagsalita. Si Ricardo ay nagmamaneho na parang wala siyang kasama. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Si Althea naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga puno at mga bahay na mabilis na lumilipas na parang mga alaala ng buhay na hindi na niya mababalikan. Pagdating nila sa bahay, ang bahay na 10 taon nilang pinagsaluhan. Naunang bumaba si Ricardo. Hindi siya pinagbuksan ng pinto. Hindi siya tinulungang dalhin ang kanyang gamit. Pumasok ito sa loob na parang hangin lang si Althea. Pagpasok ni Althea, naramdaman niya agad ang pagbabago. May kulang. Ang mga sapatos ni Ricardo sa may pintuan, wala na. Ang portrait nilang mag-asawa na nakasabit sa sala, nakatagilid na parang nagmamadaling tinanggal. Umakyat siya sa kanilang kwarto. Nakabukas ang aparador. Ang hilera ng mga polo at uniforme ni Ricardo, wala na rin. Isang malaking espasyo ang naiwan, isang malamig at malungkot na espasyo. Hindi na siya kailangang sabihan. Umalis na ito. Hindi man lang nagpaalam. Kinabukasan sa ospital, ramdam ni Althea ang bigat sa bawat paghinga. Sinubukan niyang maging profesional. Ngumiti siya sa mga pasyente. Nagbigay siya ng mga utos sa mga staff. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, naroon ang isang pusong basag na basag. Doon niya unang naramdaman ang unang bala. Nurse Jimenez, pakidala sa akin ang chart ni Mr. Dela Cruz. Utos niya sa isang batang nurse na kanyang sinasanay. Tinaasan lang siya nito ng kilay. Busy po ako, ma'am. Kayo na lang po ang kumuha. Natigilan si Althea. Hindi kailanman nangyari ito. Sa military hospital, ang respeto sa ranggo at posisyon ay batas. Ano ang sabi mo? Mahinahon, pero may diin niyang tanong. Sabi ko po, busy ako. Ulit ng nurse, hindi man lang tumitingin sa kanya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Althea. Eto na. Nagsimula na. Ang mga bulong-bulungan. Ang lason na ikinakalat ni Ricardo. Huminga siya ng malalim. Nurse Jimenez, this is a direct order from a superior officer. Kunin mo ang chart. Ngayon na. Ang paggamit niya ng superior officer ay nagpabago sa timpla ng nurse. Napilitan itong sumunod, pero padabog na kinuha ang folder at halos ihagis sa kanyang mesa. Pag-alis ng nurse, napapikit si Althea. Ang sakit ay napalitan ng isang umuusbong na galit. Hindi lang ang puso niya ang sinisira ni Ricardo, pati ang kanyang propesyon, pati ang kanyang pangalan. Ang pangalawang bala ay dumating ng hapon ding iyon. Ipinatawag siya ng hospital commander, si General Mateo. Maupo ka, Althea, sabi ng general. Ang muka ay seryoso. Yes, sir?
Nakarating sa akin ang balita tungkol sa inyo ni Major Cruz. I'm sorry to hear that. Tumango lang si Althea. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Dahil sa sitwasyon, pagpapatuloy ng general, at dahil sa ilang concerns na ipinarating sa akin, I think it's best na isuspend muna natin ang iyong community health project para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang proyektong iyon ang kanyang baby. Pinagpuyatan niya iyon. Buhos ang kanyang puso at isip doon. Concerns, sir? Anong klaseng concerns? May mga nagsasabi na you've been distracted lately. Naaapektuhan daw ang iyong performance. Althea, I need my section chiefs to be 100% focused. Distracted. Isang salitang napakabait para sabihing, problemado ka sa asawa mo, kaya hindi ka na mapagkakatiwalaan. Sir, with all due respect, giit ni Althea, ang personal na buhay ko ay hindi kailanman nakaapekto sa trabaho ko. Ang proyektong iyon ay mahalaga para sa mga pamilya ng mga sundalo natin. Desisyon ko na ito, Colonel. Madiin na sabi ni General Mateo. Pansamantala lang naman, until you get your personal life in order. Wala nang nagawa si Althea. Tumayo siya, sumaludo, at lumabas ng opisina na parang isang sundalong natalo sa giyera. Pagbalik niya sa kanyang sariling opisina, pakiramdam niya ay sasabog na siya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Niyurakan na ang kanyang pagkababae, at ngayon, niyuyurakan pa ang kanyang pagkadoktor at pagkaopisyal. Sa gitna ng kanyang galit at pagkalito, may isang tasang kape na dahan-dahang ipinatong sa kanyang mesa. Napatingala siya. Nakatayo roon si Major Gabriel Santos, ang kanyang kasamang doktor, isang taong tahimik pero laging maaasahan. Mukhang kailangan mo yan, mahinang sabi ni Gabriel. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi nagsalita si Althea. Tumingin lang siya sa kape. May isang maliit na dilaw na sticky note na nakadikit sa gilid ng tasa. Pag-alis ni Gabriel, kinuha niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. Kaya mo yan, Doc. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat sa isang maliit na kabutihan sa gitna ng isang malaking unos. Pinunasan niya agad ito. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Maaaring nagpaputok na si Ricardo ng mga unang bala, pero nakalimutan nito ang isang mahalagang bagay. Si Althea ay hindi lang asawa, hindi lang doktor, isa siyang sundalo. Gabi na nang maiwan siyang mag-isa sa ospital. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina, ang lugar kung saan nakatago ang kanyang mga tunay na kasangkapan. Nilock niya ang pinto. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Ang screen ay humihingi ng password. Huminga siya ng malalim. Ang mga daliri niya ay nanginginig pa rin. Pero hindi dahil sa takot, dahil sa determinasyon. Nag-type siya ng isang serye ng mga letra at numero. Isang password na mas mataas pa sa access level ng hospital commander. Sa screen, lumabas ang isang prompt. Access granted. At sa ilalim nito, ang kanyang tunay na designasyon. Ang titulong walang sino man sa ospital na ito ang nakakaalam. Colonel Althea Rosario, Chairperson Ethics and Disciplinary Oversight Committee. Ngumiti si Althea sa unang pagkakataon sa buong araw. Isang malamig, mapanganib na ngiti. Game on, Ricardo! Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Let the games begin. Hawak ni Ricardo Cruz ang isang baso ng mamahaling whiskey. Pinapaikot-ikot ang yelo habang nakatingin sa city lights mula sa bintana ng exclusive bar na para lang sa mga high-ranking officials. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumabalot sa kanya. Maayos ang lahat. Nasa tamang landas ang lahat. Si Althea, isa lang siyang problema na malapit ng masolusyunan. 10 taon niyang tiniis ang kahihiyan. Ang mga bulong-bulungan sa pamilya. Ang katotohanang hindi siya makabuo. Isang katotohanang ibinaon niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao at
tinabunan ng mga medalya at promosyon. Pero ngayon, may solusyon na. Si Maya, isang perpektong kasangkapan, bata, sunod-sunuran, at higit sa lahat, desperado. Mukhang maganda ang gising mo, Major. Lumingon si Ricardo. Papalapit sa kanya si General Acosta, isang matabang lalaki na may ngiting laging parang may tinatagong sekreto. Ang kanyang backer, ang kanyang kasosyo. Magandang gabi, sir. Bati ni Ricardo. Sabay tayo para magbigay galang. Relax, Ricardo. Umupo ka. Sabi ng general sabay upo sa tapat niya. So, kamusta ang operasyon sa bahay? Ngumisi si Ricardo. Mission accomplished, sir. The target has been neutralized. Emotional, syempre. Pero anong aasahan mo sa isang babae? Tumawa ang general. Good. Good. We need you focused. Paparating na ang bagong shipment ng medical supplies mula Germany. Alam mo na ang gagawin. Tumango si Ricardo. Ito ang kanilang pinagkukunan ng yaman. Mga overpriced na gamit, mga ghost delivery, isang sistema na sila lang dalawa ang nakakaalam. At si Althea, bilang hepe ng medical logistics sa ospital, ay nagiging balakid na. Huwag kayong mag-alala, sir. Sa mga susunod na araw, Althea will be too busy with her own personal drama to even check the inventory. Mayabang na sabi ni Ricardo. I've already planted the seeds. Naaapektuhan na raw ang performance niya. Konting tulak na lang, matatanggal na yan sa pwesto. That's what I like about you, Ricardo. Matalino kang mag-isip. Kailangan, sir, para sa kinabukasan. Kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone. Excuse me for a moment, General. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. Dinial niya ang numero ni Maya. Hello, sir? Sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Agad na nagbago ang tono ni Ricardo. Naging malambing, naging maalaga. Maya, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Huwag mong pababayaan ang sarili mo at ang baby natin. Opo, sir. Kumain na po ako. Good. Huwag kang mag-alala, okay? I'm handling everything. Malapit nang ma-schedule ang operasyon ng nanay mo. Just stick to the plan. Huwag kang lalabas kung hindi kailangan. At laging sagutin ang tawag ko. Narinig niya ang paghikbi ni Maya. Natatakot po ako, sir. Ang lambing sa boses ni Ricardo ay biglang nawala. Napalitan ng malamig na bakal. Maya, may usapan tayo. Tinutulungan kita. Tinutulungan mo ako. As long as you remember that, walang mangyayaring masama sa'yo o sa pamilya mo. Maliwanag. Opo, sir. Maliwanag po. Good girl. Binaba niya ang tawag at bumalik sa mesa na may ngiti sa labi. Pumunta siya sa banyo para maghilamos. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang matagumpay na opisyal, isang major, isang lalaking kinakatakutan at iginagalang. Pero sa isang saglit, sa likod ng refleksyon na yon, nakita niya ang isang binatang lalaki na umiyak sa kwarto. Lihim na binabasa ang resulta ng laboratory test. Baog. Isang salitang parang lason na kumakain sa kanyang pagkalalaki. Napailing siya. Iwinaksi ang alaala. Hindi siya yon. Si Althea ang may problema. Siya ang kulang. Iyon ang dapat paniwalaan ng lahat. At sisiguraduhin niya iyon. Pagbalik niya sa mesa, seryoso na ang mukha ni General Acosta. Ricardo, may isang bagay lang akong gustong sabihin sa'yo, sabi nito. Ano po yon, sir? Mag-ingat ka, Ricardo, sabi ng general, nakatitig sa kanya. Ang asawa mo ay hindi lang basta doktor. Tumawa si Ricardo. Sir, she's a woman. A very emotional woman right now. Kayang-kaya ko siyang laruin. Umiling ang general. Hindi mo naiintindihan. Bago siya naging Mrs. Cruz, may sarili siyang pangalan. May sarili siyang ranggo. Nawala ang nangiti ni Ricardo. What do you mean? Ang buo niyang pangalan sa serbisyo ay Colonel Althea Rosario. Nag-init ang ulo ni Ricardo. Colonel? Imposible. Captain ang huling ranggo niya bago siya nag-focus sa medisina.
Nasa records niya yon. May mga ranggong hindi isinusulat sa ordinaryong records, Ricardo. Ang payo ko lang, mag-ingat ka. Baka ang inaakala mong tupa ay isa palang leon. Pero si Ricardo, na puno ng kayabangan at pag-aakalang hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad, ay tumawa lang ulit. Hayaan niyo na, sir. Sabi niya sabay tungga sa huling patak ng kanyang whiskey. Kahit pagawin niyo siyang general, sa mata ko, isa lang siyang babaeng walang silbi at malapit ko nang itapon. Hindi niya alam. Sa pagtawang yon, nilagdaan na niya ang kanyang sariling hatol. Hindi na umuuwi si Althea sa bahay na dati nilang tinirhan. Pansamantala, sa quarters ng ospital siya nanunuluyan. Isang maliit na kwartong amoy gamot at disinfectant, pero mas gugustuhin niya ito kaysa sa malaking bahay na puno ng multo ng mga kasinungalingan. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang duty, habang ang buong ospital ay payapa na, nagsisimula ang kanyang tunay na trabaho. Sa ilaw ng kanyang desk lamp, ang kanyang opisina ay nagiging isang war room. Ang kanyang sandata, hindi bisturi o stethoscope, kundi mga folder, mga dokumento, at ang kanyang access sa pinakasekretong data ng buong sandatahang lakas. Sinimulan niya sa pinakasimple, ang mga medical supplies. Binuksan niya ang digital file ng mga purchase order para sa nakaraang 2 taon. Sa kabilang screen, binuksan niya ang inventory logs. Isa-isa niyang pinag-cruise ang mga datos. Sa una, mukhang normal ang lahat. May order, may delivery. Pero napansin niya ang isang pattern. May ilang particular na supplier na laging nakakakuha ng kontrata para sa mga high-end equipment at imported na gamot. At sa mga delivery na yon, laging si Ricardo mismo ang pumipirma sa receiving documents, kahit hindi naman yon sakop ng kanyang trabaho. Urgent operational need, laging nakasulat na justification. Kinutuban si Althea. Nagpatuloy siya sa paghuhukay. Isang particular na order ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang order para sa 1,000 kahon ng isang specialized antibiotic mula sa Germany. Nakalagay sa invoice, 1,000 units, fully paid. Pero sa inventory log ng pharmacy, 200 kahon lang ang pumasok. Nasaan ang 800? Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang halaga ng nawawalang gamot ay sapat na para makabili ng isang bagong bahay. At habang tinititigan niya ang pangalan ng gamot sa screen, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang alaalang matagal na niyang sinubukang kalimutan. 6 na taon na ang nakalipas. Madaling araw, ginising siya ng isang nanginginig na Ricardo. Kadarating lang mula sa isang combat operation sa Mindanao. "Thea, tulungan mo ako," sabi nito. Ang boses ay basag. May dugo sa uniforme nito, dugo ng ibang tao. Isang sundalo ang namatay sa operating table. Sepsis, isang impeksyon na kumalat ng mabilis. Sinabi ni Ricardo na ginawa niya ang lahat, pero kulang ang supply ng tamang antibiotic. Umiiyak ito sa harap niya. "Masama akong Dr. Thea," nabigo ako. Dahil sa pagmamahal, dahil sa bulag na pagtitiwala, ginamit ni Althea ang kanyang kaalaman para tulungan itong isulat ang official medical report. Pinalabas niyang ang kaso ay isang rare, aggressive strain of bacteria at hindi medical negligence dahil sa kakulangan ng gamit. Nilagdaan niya ang report bilang reviewing physician. Isinalba niya ang karera nito. Napapikit si Althea sa kasalukuyan. Ang bibig niya ay tuyong-tuyo. Paano kung hindi pala talaga kulang ang gamot noon? Paano kung itinago lang? Paano kung ang dugong nasa kamay ng sundalong iyon ay nasa kamay din ni Ricardo? Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumunaw sa kanyang puso. Naging kasangkapan siya, ginamit siya. Kinabukasan, sinubukan niyang maging kaswal. Nakasalubong niya si Gabriel sa hallway. "Gab," bati niya. "Pwede magtanong?" "Medyo nalilito lang ako sa bagong protocol." "Sure, Doc. Ano yon?" "Hypothetically lang," panimula niya. Kung ang isang delivery ay pirmado ng supplier
at ng isang opisyal na hindi taga-receiving. Pero walang pirma ng inventory clerk. Maituturing pa rin ba yung valid entry? Kumunot ang noo ni Gabriel. That's a major red flag, Doc. Hindi dapat nangyayari yon. Ang tanging paraan para maging valid yon ay kung ang disbursement voucher ay na-approve at na-release na ng finance bago pa man dumating ang delivery. Pero napakabihirang mangyari noon. For emergency cases lang, isang bumbilya ang umilaw sa isip ni Althea. Disbursement. Pera. Salamat, Gab. Linawin ko lang. You're a big help. Nang gabing iyon, hindi na mga medical supply ang kanyang tiningnan. Binuksan niya ang financial records, ang mga disbursement voucher, ang mga bank transfer. Doon niya natagpuan ang pugad ng ahas, isang serye ng mga malalaking bayad na paulit-ulit na napupunta sa isang korporasyon na hindi niya kilala, Rosalinda Medical Trading. Sino si Rosalinda? Nag-type siya sa search bar ng internal database. Walang resulta. Nag-search siya sa public records. Doon lumabas. Ang Rosalinda Medical Trading ay isang kumpanyang nakarehistro sa ilalim ng isang pangalan, Rosalinda Mercado. Paulit-ulit na binasa ni Althea ang pangalan. Pamilyar. Saan niya ba narinig iyon? Mercado? Mercado. At bigla, para siyang sinampal ng katotohanan. Iyon ang maiden name ng ina ni Ricardo. Iyon ang pangalan ng biyenan niya bago ito naging Mrs. Cruz. Napahawak si Althea sa kanyang bibig. Ang pangingikil, ang korupsyon. Hindi lang ito gawa ni Ricardo. Gawa ito ng buong pamilya niya. At ang dugo sa mga papel na hawak niya. Dugo na pala ng kasinungalingan at pagnanakaw. Ang mga natuklasan ni Althea tungkol sa pagnanakaw ni Ricardo ay masakit. Isang katrayduran sa bayan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Pero may isang sakit na mas malalim, mas personal, isang sugat na gabi-gabi ay kumikirot sa kanyang kaluluwa. Ang mga salita ni Ricardo sa Tagaytay, ang isang babaeng hindi kayang magkaanak. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa quarters, nakatingin sa sarili niyang refleksyon sa madilim na screen ng kanyang laptop. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Walang laman. Baog. Iyon ang tatak na ibinigay sa kanya, hindi lang ni Ricardo, kundi ng buong pamilya nito. Ilang gabi siyang umiyak dahil doon. Ilang beses niyang sinisi ang sarili. Ilang libo ang ginastos nila sa mga fertility expert, sa mga test na laging sa kanya nakatuon, na laging nagpapatunay na walang problema sa kanya, pero wala pa ring nangyayari. Baka stressed ka lang, sabi noon ni Ricardo habang yakap-yakap siya. Relax ka lang, Thea. Darating din yan. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay kasinungalingan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang nagmula sa hiya at pangangailangang patunayan, kahit sa sarili niya lang, na hindi siya ang may depekto. Binuksan niya muli ang kanyang computer. Pumasok siya sa Armed Forces Medical Archives. Una niyang hinanap ang sarili niyang pangalan. Rosario Althea. Lumabas ang kanyang buong medical history mula nang pumasok siya sa serbisyo. Malinis, walang problema. In-scan niya ang mga resulta ng kanyang mga OB-GYN checkups sa loob ng 10 taon. Normal, healthy, capable of bearing a child. Isinara niya ang file. Hindi ito nakabawas sa sakit, pero nagbigay ito ng kumpirmasyon. Pagkatapos, may halong pag-aalinlangan. Tinipa niya ang pangalan ng kanyang asawa. Cruz, Ricardo. Lumabas din ang file nito. Malinis. Annual physical exams, lahat pasado. Walang anumang indikasyon ng problema. Pero alam ni Althea, bilang isang doktor at bilang isang investigador, na ang mga records ay kasing totoo lang ng taong nag-input nito. Ginamit niya ang kanyang access bilang chairperson. Nag-type siya ng command para i-unearth ang lahat ng archived at sealed files na may kaugnayan sa pangalan ni Ricardo. Isang file lang ang lumabas. Isang lumang file na may markang sealed juvenile records.
Galing ito sa isang maliit at luma ng ospital sa probinsya nila na digitize lang para sa central database. Kinailangan niyang mag-enter ng 3 security clearances para mabuksan ito. Ginamit niya ang kanyang personal code, ang code ng kanyang posisyon, at isang special access key na para lang sa mga pinakasensitibong kaso. Access granted. Dahan-dahang nag-load ang isang nascan na dokumento sa screen. Luma na ang papel. Naninilaw na. Nakasulat sa typewriter. Ang pangalan ng pasyente, Ricardo Cruz, 15 years old. Ang petsa, halos 20 taon na ang nakalipas. Binasa niya ang mga nakasulat. History of mumps, high fever, swelling. At pagkatapos, ang diagnosis ng doktor, ang komplikasyon na naganap. At sa ilalim nito, ang final prognosis, ang hatol na isinulat sa malamig na medical jargon. Final diagnosis, male factor infertility, secondary to complications of adolescent mumps. Binitawan ni Althea ang hawak niyang mouse. Ang hangin sa kwarto ay tila naubos. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang mga salita. Male factor infertility. Siya. Si Ricardo. Siya ang dahilan. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga pag-iyak niya. Ang pag-comfort sa kanya ni Ricardo. Ang mga mapanuring tingin ng ina nito. Ang pera at panahong sinayang nila. At alam ni Ricardo, sa buong panahong iyon alam niya, pinapanood niya lang siyang masaktan. Pinapanood niya lang siyang sisihin ng sarili. Hinayaan niya. Ipinagpatuloy niya ang isang napakalaking komedya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay nawala. Ang hiyay ay naglaho. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig pa sa yelo. Isang bagay na mas matalim pa sa bisturi. Isang dalisay, nagbabagang galit. Hindi na siya ang babaeng hindi magkaanak. Siya ang babaeng niloko. At ang lalaking nanloko sa kanya ay malalaman kung ano ang ibig sabihin ng salitang hustisya. Hindi na umiyak si Althea. Ang galit na kanyang naramdaman ay hindi mainit at mapusok. Ito ay malamig, kalmado at nakapokus. Parang isang blokeng yelo na dahan-dahang tumigas sa loob ng kanyang puso. Kung dati, ang kanyang investigasyon ay tungkol sa korupsyon at pagtataksil sa bayan, ngayon, naging personal na ito. Pero hindi ito paghihiganti. Ito ay pagkuha ng hustisya para sa 10 taon ng kanyang buhay na ninakaw. Ang atensyon niya ay nabaling mula kay Ricardo patungo sa isa pang piyesa sa larong ito. Si Maya. Sino ang babaeng ito? Biktima o kasabwat? Muli siyang bumalik sa kanyang war room. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol kay Maya. Hindi siya pwedeng umasa sa mga opisyal na record. Kailangan niya ng impormasyon mula sa labas. May isang tao siyang naisip. Isang taong may malaki siyang utang na loob. Kinuha niya ang kanyang burner phone, isang simpleng teleponong para lang sa mga sensitibong tawag. Dinial niya ang isang numero. Sarge. Panimula niya nang may sumagot. Ma'am Althea. Ang masiglang boses ni Sergeant Danny Ramos sa kabilang linya. Napatawag po kayo? Kamusta na po ang binti niyo? Sumasakit pa ba? Ngumiti si Althea. Si Danny ay isang batang scout ranger na halos maputulan ng binti dahil sa isang landmine. Si Althea, gamit ang isang experimental na surgical technique, ang nagligtas dito. Mula noon, ang utang na loob ni Danny ay walang hanggan. Ayos na ako, Danny. Ikaw ang kamusta? Heto po, ma'am. Malakas pa sa kalabaw. Dahil sa inyo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Huminga ng malalim si Althea. Danny, kailangan ko ng tulong mo. Isang pabor, personal, at kailangang manatili lang sa ating dalawa. Kahit ano po, ma'am, sabihin niyo lang. May ipapadala akong litrato sa'yo. Ang pangalan niya ay Maya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Saan nakatira? Sino ang pamilya? Ano ang ginagawa? Pero kailangan mong maging maingat. Walang dapat makaalam na iniimbestigahan siya. Consider it done, ma'am. Kinabukasan, habang nasa gitna si Althea ng pag-oopera,
Nag-vibrate ang kanyang burner phone. Pagkatapos ng operasyon, agad niya itong tiningnan. Isang text mula kay Danny. Ma'am, may report na po ako. Nang gabing iyon, nagkita sila sa isang tahimik na karinderya sa labas ng kampo. Inilatag ni Danny ang mga impormasyong nakuha niya. Maya Sandoval, 23 years old ma'am. Nurse sa isang maliit na private clinic. Taga-Tondo. 3 silang magkakapatid, siya ang panganay. Ang tatay, construction worker, na aksidente, hindi na makapagtrabaho. Ang nanay, may malubhang sakit sa bato. Kailangan ng kidney transplant. Natigilan si Althea. Biglang nag-iba ang pagtingin niya kay Maya. Hindi ito isang masamang babae. Isa itong desperadong anak. Ang transplant, napakamahal nun, bulong ni Althea. Opo ma'am, milyon po. At ayon sa mga kapitbahay, bigla na lang daw nagkapera ang pamilya. Naipasok na sa ospital ang nanay. Nakaschedule na raw ang operasyon. Nagliwanag ang lahat sa isip ni Althea. Pera. Iyon ang ginamit ni Ricardo. Pera na malamang ay galing sa pondo ng militar. Ginamit niya ang desperasyon ng isang pamilya para sirain ang sarili niyang pamilya. May isa pa po ma'am, sabi ni Danny, at may inabot itong isang litrato. Sinundan ko po siya kanina. Galing siya sa isang OBGYN clinic sa Makati. Tiningnan ni Althea ang litrato. Nakatayo si Maya sa labas ng isang klinik, yakap-yakap ang sarili, ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi iyon ang masayang ngiti ng isang nagdadalang tao. Iyon ay mukha ng isang taong puno ng takot, pagkabalisa, at kalungkutan. Napakunot ang noo ni Althea. May mali. Danny, kunin mo ang pangalan ng klinik at ang pangalan ng doktor. Ibinigay ni Danny ang impormasyon. Isinulat ito ni Althea sa isang panyo. Pagbalik niya sa kanyang opisina, agad niyang hinanap ang pangalan ng doktor. Si Dr. Manuel Vargas, isang matandang doktor na may ilang medical malpractice complaints sa kanyang record, pero laging naaayos bago pa umabot sa korte. Nagsimulang magduda si Althea. Bakit sa isang doktor na may kaduda-dudang reputasyon? Bakit hindi sa isang mas kilalang ospital? At bakit ganoon na lang ang takot sa mukha ni Maya? Isang teribleng hinala ang pumasok sa kanyang isip. Isang hinalang napakabaliw. Pero kung totoo, ito na ang pinakakarumal-dumal na gagawin ni Ricardo. Hinanap niya ang address ng clinic. Malapit lang. Kailangan niyang makita ang medical records ni Maya at may isang paraan lang para makuha niya iyon. Hindi bilang si Dr. Althea Cruz, ang asawang pinagtaksilan, kundi bilang si Colonel Althea Rosario, ang batas ng medical ethics. Kinabukasan, hindi isinuot ni Althea ang kanyang puting coat. Isinuot niya ang kanyang Type A uniform, ang formal na kasuotang pang-opisyal, kumpleto sa mga ribbon at medalya. At sa kanyang balikat, kumikinang ang sagisag ng kanyang tunay na ranggo. Ang 3 araw na sumisimbolo sa pagiging isang full-pledged colonel. Nagpunta siya sa klinik ni Dr. Vargas ng mag-isa. Ito ay isang maliit at lumang gusali na amoy luma at desperasyon. Pagpasok niya, isang matandang receptionist ang sumalubong sa kanya, na agad natigilan nang makita ang kanyang uniforme. "Good morning," bati ni Althea. Ang boses ay kalmado pero may bigat ng awtoridad. "I'm here to see Dr. Vargas. This is an official visit." May appointment po ba kayo, ma'am?" Nautal na tanong ng babae. "I don't need one." Mabilis na pumasok sa isang pinto ang receptionist. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Dr. Vargas, isang matandang lalaki na may makapal na salamin at nanginginig na mga kamay. Pilit siyang ngumiti. "Colonel, what a surprise! Saan po ako makakatulong?" "Sa opisina mo tayo mag-usap, Doctor," sabi ni Althea. Sa loob ng masikip at magulong opisina, umupo si Althea sa tapat ng mesa ni Dr. Vargas. Hindi siya umupo sa visitor's chair. Kumuha siya ng ibang upuan at ipinosisyon ito para maging mas mataas siya ng bahagya sa doktor. Isang psychological tactic. "Dr. Vargas," panimula niya.
I'm here on behalf of the AFP Ethics and Disciplinary Oversight Committee. We are conducting a sensitive investigation. Nagsimulang mamawis ang noo ng doktor. Iimbestigasyon? Tungkol saan, Colonel? Tungkol sa isa sa iyong mga pasyente, Maya Sandoval. Ang pamumutla ni Dr. Vargas ay hindi maikakaila. Si Miss Sandoval. Yes, she's my patient. Pero Colonel, you know about doctor-patient confidentiality. Doctor-patient confidentiality does not apply when it involves matters of military security and the potential falsification of medical documents. Putol ni Althea, ang bawat salita ay parang matulis na yelo. At alam nating pareho na ang iyong lisensya ay ilang beses nang muntik na mabawi, hindi ba? Iyon ang bala. Tumama ito ng diretso. Nawala ang lahat ng tapang ni Dr. Vargas. I want to see her records, all of it. Now, utos ni Althea. Nanginginig na binuksan ng doktor ang isang filing cabinet. Kinuha niya ang isang manipis na folder at inabot ito kay Althea. Binuksan ito ni Althea. Gaya ng inaasahan, halos walang laman. Walang resulta ng ultrasound. Walang resulta ng blood test na magpapatunay ng pagbubuntis. Puro mga consultation notes lang na halatang gawa-gawa. This is an insult to my intelligence, doctor. Malamig na sabi ni Althea. Saan ang mga totoong resulta? Napayuko si Dr. Vargas. Wala po, Colonel. Wala pong mga test na ginawa. So paano mo nasabing buntis siya? Hindi sumagot ang doktor. Napansin ni Althea ang isang reseta na nakaipit sa likod ng folder. Kinuha niya ito. Hindi ito para sa prenatal vitamins. Alprazolam, basa niya sa nakasulat. Isang gamot para sa severe anxiety. Bakit mo ito irereseta sa isang buntis, doctor? Alam mong maaari itong makasama sa fetus. Doon na bumigay si Dr. Vargas. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Hindi siya buntis, Colonel. Halos pabulong niyang pag-amin. Hindi po siya kailanman naging buntis. Kahit na ito ang kanyang hinala, ang marinig ang kumpirmasyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lalim ng kasamaan ni Ricardo, wala itong hangganan. Ipaliwanag mo. Mahinang utos ni Althea. Pinipigilan ng sariling emosyon. Nilapitan ako ni Major Cruz. Kwento ng doktor. Ang boses ay nanginginig. Malaki ang utang ko sa kanya. Tinulungan niya ako sa isa kong kaso noon. Sabi niya, kailangan niyang palabasin na buntis ang babae para sa isang personal na misyon. Binayaran niya ako. Binayaran niya ang pamilya ng babae. Ang tanging kailangan kong gawin ay gumawa ng mga peking record at magkunwaring sinusubaybayan ko ang kanyang pagbubuntis. Isang palabas, isang buong produksyon, isang grand theater of deceit na idinirek ng kanyang sariling asawa. Ginamit ni Ricardo ang kahinaan ng isang matandang doktor at ang desperasyon ng isang batang babae para lang durugin siya. Hindi niya namalayang nakakuyom na pala nang mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko niya ay bumaon na sa kanyang palad. Tumayo si Althea. Tumingin siya kay Dr. Vargas na may halong galit at awa. Isa rin itong biktima sa isang paraan. You will write down everything you just told me in your sworn affidavit. Utos niya. At isasama mo ang lahat ng ebidensya ng pagbabayad sa iyo ni Major Cruz. Kung gagawin mo yan, isa sa alang-alang ko ang iyong kooperasyon. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahawak ng lisensya habang buhay. Mabilis na tumango ang doktor. Takot na takot. Lumabas si Althea ng klinik, pabalik sa liwanag ng araw. Pero pakiramdam niya, mas madilim pa ang mundo kaysa dati. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking minahal niya, ay hindi lang isang manloloko, hindi lang isang magnanakaw, isa siyang halimaw. At isang halimaw ang kailangan para labanan ang kapwa halimaw. Habang nagmamaneho pabalik sa kampo, walang maramdaman si Althea. Manhid, para siyang isang shell, isang katawan na gumagalaw, pero ang kaluluwa ay wala na. Ang lahat ng kanyang inakala tungkol sa kanyang buhay
Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kasal, ang kanyang mga pangarap na maging isang ina ay hindi lang basta kasinungalingan. Ito ay isang masalimuot na ilusyon na sadyang ginawa para sirain siya. Hindi siya niloko ni Ricardo dahil sa pagnanasa sa ibang babae. Hindi siya niloko dahil gusto nitong magkaanak. Niloko siya ni Ricardo dahil sa galit nito sa sarili. Ginamit siya bilang salamin para pagtaguan ng sarili nitong kapintasan. At nang hindi na niya kayang itago, sinubukan siyang basagin. Pumasok siya sa kanyang opisina na lutang ang isip. Ang affidavit ni Dr. Vargas, ang mga ebidensya ng korupsyon, ang medical record ni Ricardo. Lahat ay nasa kanyang bag. Isang koleksyon ng mga katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Pero sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang dokumentong naghihintay. Isang opisyal na memo na may selyo ng headquarters. Kinuha niya ito, binuksan niya, at binasa. Memorandum Order to Colonel Althea Rosario. Subject: Reassignment effective immediately. You are hereby relieved of your duties as Chief of Medical Logistics and reassigned to a forward operating base in Jolo, Sulu. Napapahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Jolo, isang combat zone, isang lugar kung saan ipinapatapon ang mga opisyal na ayaw na ng sistema. Ito na ang huling bala ni Ricardo at ginamit niya ang kanyang backer, si General Acosta, para iputok ito. Habang siya ay abala sa paghahanap ng katotohanan, si Ricardo ay abala sa pag-aasikaso ng kanyang katapusan. Inunahan siya nito. Tila panalo na si Ricardo. Mawawala siya sa Maynila. Mawawala siya sa posisyon. Mawawala ang kanyang access. Ang lahat ng ebidensyang kanyang inipon ay magiging walang silbi kung wala siya rito para ilaban. Umupo siya sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagod. Isang pagod na hindi pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Para siyang isang manlalangoy na malapit na sa pampang, pero bigla na lang hinaatak ng isang malakas na alon pabalik sa gitna ng dagat. Nawalan siya ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang katahimikan, bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel. May dalang 2 paper bag ng pagkain. Hindi ka pa umuwi, Doc. Sabi nito. Ang boses ay mahinahon. Naisip kong baka hindi ka pa naghahapunan. Hindi lumingon si Althea. Nakatingin lang siya sa bintana, sa kadiliman sa labas. Inilapag ni Gabriel ang pagkain sa mesa. Hindi siya umalis. Hindi rin siya nagsalita. Tumayo lang siya roon. Sa di kalayuan, isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang personal na bagyo. Ang kanyang pananahimik ang bumasag sa pader na binuo ni Althea sa paligid niya. Isang hikbi ang kumawala. Sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nayanig na sa isang tahimik na pag-iyak. Umiyak siya para sa 10 taon na nasayang. Umiyak siya para sa babaeng minsan ay nangarap. Umiyak siya dahil sa sukdulang kalupitan ng mundong kanyang ginagalawan. Hindi lumapit si Gabriel. Hindi siya hinawakan. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Binigyan siya ng espasyo at respeto na kailanman ay hindi ibinigay ni Ricardo. Ang pananahimik na yon ay mas malakas pa sa anumang salita ng pag-alo. Nang sa wakas ay tumigil ang kanyang mga luha, tanging ang tunog na lang ng kanyang hininga ang maririnig. Tumingin siya sa memo sa kanyang mesa. Ang hatol. Ang pagpapatapon sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang bag kung saan nakatago ang mga ebidensya. Ang katotohanan. Isang apoy ang nagsimulang sumiklab sa loob ng kanyang pagkatao, pinapatuyo ang mga luhang natira. Ang apoy na yon ay hindi nagalit. Ito ay isang bagay na mas dalisay. Determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay muling nagkaroon ng lakas ng isang opisyal. Tumingin siya kay Gabriel. Salamat, Gab, sabi niya. Ang boses ay mahina pero matatag. Pero hindi pa ako tapos. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang burner phone.
kundi ang kanyang opisyal na linya. Nagdial siya ng isang numero na bihirang tawagan ng sinuman, ang direktang linya sa Office of the Chief of Staff. "This is Colonel Althea Rosario," sabi niya nang may sumagot. Ang boses ay puno ng awtoridad na matagal niyang itinago sa ilalim ng pagiging asawa. "I would like to formally request a disciplinary hearing against Major Ricardo Cruz and General Miguel Acosta on the grounds of corruption, conduct unbecoming of an officer, and falsification of official documents." Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. "And one more thing," dagdag ni Althea, ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. "As the chairperson of the Ethics Committee, I will be presiding." Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Nagsimula na ang tunay na giyera. Ang conference room sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo ay malamig at tahimik. Sa gitna, may isang mahabang mesa na parang entablado para sa isang dula. Sa isang panig, nakaupo si Major Ricardo Cruz at si General Miguel Acosta, parehong nakasuot ng kanilang pinakamakisig na uniforme. Mukha silang kampante. Sa likod nila ay ang kanilang mga abogado. Para sa kanila, ito ay isang simpleng kaso ng isang asawang nagrereklamo. Isang personal na issue na hindi dapat umabot sa ganitong level. Ngunit ang kanilang kumpiyansa ay unti-unting naglaho nang bumukas ang pinto at pumasok ang mga miyembro ng disciplinary board. Mga matataas na opisyal, mga general na may mga seryosong mukha, at sa gitna nila, ang taong uupo bilang presiding officer. Pumasok si Althea Rosario, hindi bilang Dr. Cruz na asawa, kundi bilang Colonel Rosario, ang chairperson. Ang kanyang paglakad ay may bigat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Naupo siya sa gitnang upuan sa kabilang dulo ng mesa, sa ilalim ng selyo ng Republika ng Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Si General Acosta naman ay napalunok. Biglang naramdaman ng init sa ilalim ng kanyang kwelyo. "The hearing is now in session," anunsyo ni Althea. Ang kanyang boses ay umalingaw sa silid. Walang bakas ng panginginig. Walang bakas ng pusong sinaktan. Tanging ang boses ng batas. Sinimulan niya sa mga kaso ng korupsyon. Isa-isang ipinakita sa malaking screen ang mga pekeng purchase order, ang mga ghost delivery, ang mga bank statement ng Rosalinda Medical Trading. "General Acosta," tanong ni Althea, "can you explain why millions of pesos from the AFP's medical fund were transferred to a corporation owned by the mother of your subordinate, Major Cruz?" Nagpanik ang general. I have no knowledge of that. That's Major Cruz's department." "Really?" sabi ni Althea. Ipinakita niya ang isang kopya ng bank transfer na may digital signature ni General Acosta. "Because your signature says otherwise." Nanlamig si Acosta. Pagkatapos ay binalingan ni Althea si Ricardo. "Major Cruz, these transactions happened under your watch. What do you have to say?" "Those are fabricated evidence," mayabang na sagot ni Ricardo. "This is nothing but the desperate act of a bitter woman scorned." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Althea. "Bitterness has nothing to do with this, Major. This is about accountability." Nagpatuloy siya. Ipinakita niya ang kaso ng sundalong namatay sa sepsis 6 na taon na ang nakalipas. Ipinakita niya ang orihinal na report at ang report na inayos nila na may pirma niya. "I admit, I was once complicit," sabi ni Althea, tumitingin sa buong board. "I was a wife blinded by love who chose to believe her husband. A mistake I intend to correct today." Pagkatapos, ang huling bahagi, ang personal. "Major Cruz," sabi ni Althea, "you filed for annulment on the grounds of my psychological incapacity, citing my supposed infertility as the root of our marital problems. Is that correct?" Ang gumisi si Ricardo. Ito ang kanyang teritoryo. "Yes,
It is a fact that we have been unable to conceive for 10 years. A fact indeed, sabi ni Althea. But you failed to state the correct reason why. Isang medical file ang lumabas sa screen. Isang lumang file. Ang file mula sa probinsya. Ang mukha ni Ricardo ay biglang nawalan ng kulay para siyang nakakita ng multo. For the record, sabi ni Althea, ang boses ay matatag. This is a sealed juvenile medical record of Major Ricardo Cruz, proving that he has been diagnosed with irreversible infertility since he was 15 years old. Isinikreto niya ito sa akin, sa buong sandatahang lakas, at ginamit ang aking pagkababae para pagtakpan ang sarili niyang kakulangan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Ricardo ay hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bumubuka, pero walang salitang lumalabas. Pero hindi pa tapos si Althea. At para masigurong ako ang magmumukhang masama, pagpapatuloy niya, gumawa siya ng isang masalimuot na plano. Ipinatawag niya ang kanyang huling testigo. Pumasok si Dr. Vargas, nanginginig. Inilahad niya ang lahat. Ang pagbabayad, ang pekeng medical records, ang katotohanang hindi kailanman naging buntis si Maya Sandoval. Iyon ang huling pako sa kabaong. Ang kayabangan sa mukha ni Ricardo ay ganap na naglaho, napalitan ng purong takot at pagkabigla. Tumingin siya kay Althea, hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang taong hindi niya lubos na kilala. Tumayo si Althea para sa kanyang pangwakas na salita. Tiningnan niya si Ricardo, diretso sa mga mata. You accused me of failing as a woman, sabi niya. Ang boses ay hindi na malamig, kundi puno ng bigat ng 10 taong sakit. But you, Major, have failed as a man, as a husband, and most of all, as a soldier. Ipinagkanulo mo ang iyong asawa, ang iyong sinumpaang tungkulin, at ang uniformeng suot mo. Umupo siya. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Pagkatapos ng ilang sandali, ang pinuno ng board ay nagsalita. The board has reached a unanimous decision. Tumayo ang lahat. Kinuha ng pinuno ang isang maliit na gavel at ipinukpok ito sa mesa. Major Ricardo Cruz is found guilty on all charges. He is hereby dishonorably discharged from the service and will be turned over to the civilian court for criminal prosecution. General Acosta, you are relieved of your post and will face a full investigation. Pumasok ang mga military police. Ang mukha ni Ricardo ay gumuho. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang pagkalalaki na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay nawala sa isang iglap. Nilapitan siya ng 2 MP. Inalis nila ang mga medalya sa kanyang dibdib. Tinanggal nila ang kanyang mga epaulets. Ang huli, ang kanyang nameplate, Cruz. Habang dinadala siya papalabas, ang kanyang mga mata ay nakatingin lang kay Althea. May pagsisisi, may galit, hindi malaman. Pero si Althea ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin siya sa bintana, sa isang bagong umaga na naghihintay. Tapos na. Ilang linggo na ang lumipas mula ng araw ng paglilitis. Ang balita tungkol sa iskandalo ay kumalat sa buong kampo. Ngunit mabilis ding humupa, napalitan ng mga bagong kwento at bagong alalahanin. Ganoon naman talaga ang buhay sa militar. Ang giyera ay nagpapatuloy. Si Ricardo ay nakakulong, naghihintay ng kanyang formal na paglilitis sa Korte Sibil. Si General Acosta ay pinatawan ng maagang pagreretiro at nahaharap din sa mga kaso. Ang sindikato na kanilang binuo ay tuluyan ng nabuwag. Nakatayo si Althea sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang memo ng kanyang reassignment sa Jolo ay matagal nang nakansela. Ibinalik sa kanya ang lahat ng kanyang posisyon, kasama ang isang opisyal na commendation mula sa Office of the Chief of Staff para sa kanyang unwavering integrity and commitment to the service. Narinig niyang bumukas ang pinto. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Magandang umaga, Colonel.
Bati ni Gabriel, may dala ring sariling tasa ng kape. Gab, ngiti ni Althea. Hindi ka na major. Lieutenant Colonel ka na. Congratulations! Ngumiti si Gabriel. Salamat. Pero Gab na lang kapag tayong dalawa lang. Tumayo ito sa tabi niya. Nakitingin din sa labas ng bintana. Sa training grounds, makikita nila ang mga bagong recruit na nag-eensayo. Mga bata, puno ng pangarap at idealismo. Kamusta ka na? Tanong ni Gabriel, ang boses ay mahinahon. Okay na ako, sagot ni Althea. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang yon. Magaan, payapa. You look free, Althea. Tumingin si Althea sa kanya. I am. Walang namagitang usapan tungkol sa nakaraan. Walang pag-ungkat sa sakit. Ang kanilang samahan ay binuo sa pundasyon ng respeto, isang tahimik na pag-unawa na hindi na kailangan ng maraming salita. May isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa ni Althea. Dumating yun kaninang umaga. Kinuha niya ito at binuksan. Isang maikling sulat na may postmark mula sa isang malayong probinsya. Dr. Althea, salamat po. Patawad po. Ang nanay ko po ay maayos na. Sana po, balang araw, mapatawad na niyo rin ako. Aalis na po kami at magsisimula ng bagong buhay. Mag-iingat po kayo palagi. Maya tiniklop ni Althea ang sulat at itinabi. Walang galit sa kanyang puso para kay Maya. Isa lang din itong biktima, isang kasangkapan na ginamit ng isang desperadong tao. Pag-alis ni Gabriel, naiwan si Althea sa katahimikan. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Sa loob, may isang maliit na kahon. Kinuha niya ito. Sa loob, naroon ang kanyang singsing pangkasal. Kumikinang pa rin. Pero para sa kanya, wala na itong halaga. Isinara niya ang kahon at ibinalik sa pinakalikod ng drawer, sa tabi ng mga bagay na dapat nang kalimutan. Lumapit siya sa salamin na nakasabit sa kanyang dingding. Tiningnan niya ang sarili. Ang babae sa salamin ay hindi na mukhang pagod, hindi na mukhang talunan. May mga guhit pa rin ng sakit sa paligid ng kanyang mga mata, mga peklat ng mga laban na kanyang pinagdaanan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay mukha ng mga medalya ng katatagan. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para punasan ang luha, kundi para ayusin ang kanyang kwelyo. Inayos niya ang pagkakalagay ng kanyang nameplate. Rosario. Pagkatapos, dahan-dahan, maingat, at may pagmamalaki, inayos niya ang mga sagisag sa kanyang balikat. Ang 3 araw na sumisimbolo sa kanyang ranggo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkatao. Hindi na siya si Mrs. Ricardo Cruz. Siya si Colonel Althea Rosario ng Armed Forces of the Philippines. Isang doktor, isang sundalo, isang babaeng buo. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Isang tunay na ngiti, nagmumula sa isang pusong nasaktan, naghihilom, at ngayon ay malaya na. Ang umaga ay nagsisimula pa lang. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, handa na siyang harapin ito ng mag-isa, ng walang takot at may buong pag-asa.